Breaking news po mga kababayan, nagkagulo, nagkabardagulan sa Kongreso. Itong mayabang na si Kong Garin, pinaluhod ni Lebiste. Dahil itong si Garin mga kababayan may pasigaw-sigaw pa. Hoy! Hoy ang mukha mo! Sabi ni Lebiste dito mga kababayan. Napahiya ng husto ang mga kawatan. Yan kasi yung mga kritisismo Bakit ayaw nilang pagsalitain itong si Lebiste na anak ni Loren Legarda na binira itong si Ralph Recto na isa sa pinakakurap na opisyal ng Batangas. Mga kababayan, yan po ang pasabog ni Lebiste. So ngayon mga kababayan, nagkabardagulan. Itong si Luistro, napaluhod. Itong si Garin, napaluhod. Pinaluhod ni Lebiste. Hindi nila kinaya ang talino at tapang nito. Yung mga pro-impeachment, nagwi-withdrawhan na mga kababayan ko. Tila sila lang mga kababayan, mga konti lang ang bilang ng pabor sa pro-impeachment. Tapos hindi pa aakyat sa Senado. Dito pa lang sa Kongreso, binasura na, binitay na ang impeachment. Dahil nga po mga kababayan, tila ayaw ng suportahan itong grupo ni Luistro. Yung karamihan noon sa 19th Congress na pumirma ng impeachment ni Sara na pro ay nagsipag-withdrawhan na. Pinangunahan pa ni Puno ayaw na. Kasi kailangan pa ng matinding ebidensya, mga resibo na ipapakita. Mga kababayan, yung mga pasabog ni Trillanes, walang kwenta. Si Madriaga, wala. Lutong Shanghai po ito, mga kababayan ko. Dahil dito, mga kababayan, tila naninilikado ang grupo ni Luistro, nila Garin, nila Terry Ridon, na puro ngaw-ngaw, wala namang kakayanan. Akala mo sinong malilinis, pero sila din naman ang nagkamal ng pera, ng maleta. Yan ang sinasabi po ng mga 18 Marines. Dito po mga kababayan nagkagulo, nagkasagutan, nagkasigawan. Kaya panoorin po natin paano po binira ni Lebiste ang grupo ng Kangaroo Court na ito. Yan po ang mga komento na galit sa mga Kangaroo Court na ito. Kaya si Garin, may pasigaw-sigaw pa. Kay sinuplak tuloy ni Kong Lebiste. Ito na po mga kababayan ko. Manggigigil po kayo dito. Sino pong papanigan nyo mga kababayan? Katwiran o yung mga bendalo? Ito po. Majority Leader. Mr. Speaker, may I make a manifestation to clarify what I previously said? Ito na. Majority Leader. Mr. Speaker, I would like to recognize the Honorable Janet Garin from the First District of Iloilo. The Honorable Deputy Speaker Janet Garin is now recognized. Thank you very much, Mr. Speaker. Kanina po ay narinig natin ang motion ni Honorable Terry Ridon moving that the speech of the Honorable Lebiste be stricken out of the records because it's not a matter of personal and collective privilege. May I appeal to the Honorable Terry Ridon that his motion be instead amended to a motion to delete the statements made by the Honorable Lebiste attributing to statements not being backed up by evidence. Specifically, the statements. Dito mga kababayan, lahat po ng mga sinabi, yung statement po ni Lebiste, ni Kong Lebiste, pinabubura ni Garin. Dahil cannot back up by the evidence. Pakita nyo, cannot back up. Kay Sara, walang back up. Pero sabi nila legit. Di ba mga kababayan? Pero dito kay Kong Lebiste, i-delete nyo. Walang resibo, walang ebidensya. Puro ngaw-ngaw daw, puro chismis daw. Dito, nagwala si dito mga kababayan, si Lebiste. Kita nyo po paano mapahiya si Garin dito. Ito po. Mr. Speaker, may I make a manifestation to clarify what I previously said? Majority Leader. Mr. Speaker, I would like to recognize the Honorable Janet Garin from the First District of Iloilo. The Honorable Deputy Speaker Janet Garin is now recognized. Thank you very much, Mr. Speaker.
Kanina po ay narinig natin ang motion ni Honorable Terry Ridon moving that the speech of the Honorable Liviste be stricken out of the records because it's not a matter of personal and collective privilege. May I appeal to the Honorable Terry Ridon that his motion be instead amended to a motion to delete the statements made by the Honorable Liviste attributing to statements not being backed up by evidence. Specifically, the statements alleging that the campaign of Governor Recto Mr. Speaker. and other members of Mr. the Speaker. party were financed by another party list congressman, and all other allegations that cannot be backed up by documents and evidence. Mr. Speaker. Is there any objection? Mr. Speaker, may I give a response before a vote is made Is on there that? any objection? I There object. was a motion. I Is there object. any objection? I object. The chair hears none. I object. I object. Ayan mga kababayan, nagkakasigawan na. Eh kasi nga ayaw nilang pagbigyan si Kong Lebiste na magsalita, na mag-object. Bago daw magbotohan, sinasabi at nakikiusap si Lebiste na pabayaan nyo muna ako magsalita bago nyo pagbotohan na i-delete ang aking mga statement. Ito yung sinasabi ni Garin mga kababayan, cannot back up by evidence, just only gossip and chismis. Kaya si Kong Lebiste nagtaas ng kamay, nagkaka-tension talaga mga kababayan ko. Panoorin natin ang buo mga kababayan, ako po nagkakagulo na. To a motion to delete the statements made by the Honorable Leviste attributing to statements not being backed up by evidence. Specifically, the statements alleging that the campaign of Governor Recto Mr. Speaker. and other members of Mr. the Speaker. party were financed by another party list congressman, and all other allegations that cannot be backed up by documents and evidence. Mr. Speaker. Is there any objection? Mr. Speaker, may I give a response before a vote is made Is on there that? any objection? I There was object. a motion. I Is there object. any objection? I object. The chair hears none. I object. I object. Speaker. Objection. Let's Because put it Congressman into a vote. Garjola gave money to All leaders of those my in district favor for of Bilma the and Lucky. motion of the Objection, Honorable Mr. Garin, Speaker. please say aye. Politicians, Batangas, contested. Aye! All those against? Kita niyo si Garin, akala mo lasing? Hoy! Hoy Lebiste, tumigil ka! Pwede ba yun mga kababayan ko? May ganyan bang congressman na tatawagin mo si Lebiste, hoy? Hoy ka din! Sabi ni Lebiste dito, panoorin natin paano binastos ni Garin itong si Lebiste. Tinawag na hoy. Hoy kahoy ka din. Ala ka. Tignan natin away na ito. Evidence. Mr. Speaker. Is there any objection? Mr. Speaker, may I give a response before a vote is made Is on there that? any objection? I There object. was a motion. I Is there object. any objection? I object. The chair hears none. I object. I object. Speaker. Objection. Let's Because put it Congressman into a vote. Garjola gave money to All leaders of those my in district favor for of Bilma the and Lucky. motion of the Objection, Honorable Mr. Garin, Speaker. please say aye. Politicians, Batangas, contested. Aye! All those against? Objection. Motion is now carried. Honorable Majority Leader. May I proceed with my interpellation, Mr. Speaker? Objection, Mr. Speaker. Majority Leader. Majority Leader. Privilege speech po yan. Bakit kailangan i-attach yung ebidensya agad? Seryoso. Majority Leader. O, kita nyo pati si Kong Marcoleta na pariak. Privilege speech yan. Ba't kailangan ng ebidensya? Wala pa nga eh. Privilege speech pa lang. Nako po mga kababayan ko. Pag talaga mga grupo na mga buhaya at pinagkaisahan yung mga minority na nagtatanggol ng katwiran at ng katotohanan dito, pinipigil nila mga kababayan ko. Sabi, Sus Mariosep, privilege speech yan. Ba't kailangan yung i-attach ang ebidensya? Saka na. Pag diba? Imbestigahan yan. O tignan nyo, pero sila walang ebidensya, walang mga resibo. Kay Sara, sige, bira. Basta kay Sara, sige.
Bending dalo tayo. Pero pag iba, binira sila. Nako, maling-mali. Sabi niya. Itigil na ito. O, tingnan nyo. Dinilit yung speech ni ni Kong Leviste. Nako, away na ito. Litin natin. Majority Leader. Privilege speech po yan. Bakit kailangan i-attach yung ebidensya agad? Seryoso. Majority Leader. Grabe, no? Mr. Speaker, session suspended. Session suspended. Nako po. Grabe, pinagtulungan talaga si Leviste. Ibang klase, mga kababayan. Majority Leader. Majority Leader. Hindi pinagbibigyan magsalita The Honorable Ridon is now recognized. Please yung proceed. mga minority. No, we will defer to the next interpolator. Ayan na. Supal Can you pal please, itong silo. repeat, Terry sir? Ridon. We will defer to Deputy Speaker Garin. for Okay, the Honorable interpolation. Janet Garin will have to continue since she was interrupted during the first sequence of her interpellations. Please proceed, Ma'am D.S. Garin. Thank you very much, Mr. Speaker. Sa atin, of course, kagalang-galang na kulig, sana hindi mo masamain yung motion. Mr. Speaker, just to clarify, hindi ko po kinukontra. In fact, I'm a very good friend of the Honorable Leviste. But the only reason that I had to amend the motion of the Honorable Ridon is that meron po tayong proseso. And it's for the best interest of the Honorable Leviste to file a case, produce the evidence, rather than taking the rostrum and making allegations that cannot be documented. Pero ibalik po natin, Mr. Speaker, pasensya na po kong Lian, meron po ba kayong away na politika sa Batangas? Or kayo po ay magkakasama? Actually, ma'am, yung meeting ko with Congressman Garjola and Secretary Recto on April 15 or 16, as per my Facebook post, was for them to ask for my help for the campaign of Vilma and Lucky. Yeah, I'm After sorry, which, Mr. Speaker, what year po? April? 2025, So this was before? para tulungan ko sila para sa 2025 elections. Dahil ang panalo ni Vilma kay Mike Rivera ay 7+% lamang. At nanalo siya sa aking distrito at natalo pa nga siya sa ibang mga distrito. Kaya pwede kong sabihin, kaya siya nanalo dahil sa panalo niya sa aking distrito. Ako po ay may 75% ng boto, siya ay nakakuha ng 42% ng boto. Pero yung siguro relasyon namin ay naging fractured dahil baka feeling threatened. Siguro, just my speculation, and sorry to delve into speculation, sila pagkatapos ng eleksyon. At ang isang halimbawa nito ay noong April 24, bumisita si Pangulong Marcos para sa bawat barangay makikinabang sa Batangas at may 84 barangays na hindi binigyan ng kanilang 200,000 pesos. Matanong ko po, Mr. Speaker, 84 lang po ba ang hindi nakatanggap sa Batangas? Kasi dito sa records ko, lumalabas na 95. Yung sa ibang distrito, hindi ko na po alam. Pero yung 84 na to ay lahat ng barangays sa dalawang bayan na nagsasabi, nag-submit sila, meron din kaming screenshots ng kanilang group chat na in-acknowledge na nag-submit sila, pero gumawa ng bagong group chat ang Liga ng Barangays ng Batangas na hiwalay sa dalawang bayan na to at sinabi daw na para lang sa mga bayan na ito ang bigayan. At sinabi sa kanila na ang Office of the Provincial Governor ay magdedesisyon kailan ibibigay yung 200,000 pesos sa mga barangays na ito. Yeah. Balikan ko lang po yan, Mr. Speaker, distinguished colleague. Honorable Lian Leviste, ito bang 200,000 sa bawat barangay? Ang sinasabi mo ba ay merong piling barangay at hindi lahat ang binibigyan? 110% base sa mga inilabas na naming ebidensya at mabuti kung magpatawag ng pagdinig ang Kongreso para hindi lang he said, she said, para magkaalaman na tayo kung anong totoo. Kasi Mr. Speaker, distinguished colleague, ako po ay tubong Leyte. At doon nga po sa Tacloban City, merong mga hindi nabigyan, hindi dahil sa politika, no? Kundi dahil hindi sila nakasubmit ng mga dokumento. At totoo po ba, Mr. Speaker, distinguished colleague, na merong ibang mga barangay na walang dalang resibo? Ang tanong ko, Mr. Speaker,
Kapag walang resibo po ba, pwedeng mabigyan ng ating DILG or DOF or whatever agency is tasked with that? May I respond, Madam Speaker? Nasa Facebook page ko po yung screenshots ng group chat na nagsasabi na hindi kasali itong dalawang barangays. At sila po ay nag-submit. Meron din naman pong group chat na nagsasabi na nakapag-submit sila. Kaya base po sa matibay na ebidensya at ayon sa kanilang testimonya, sinabi sa kanila ng Office of the Provincial Governor na hindi talaga sila kasama. Kaya para you don't just take it from me, magpatawag na lang ng pagdinig ang Kongreso tungkol sa bagay na ito. Mr. Speaker, distinguished colleague, kanina kasi narinig ko lang yung 6 billion at tila nakakaingit yung foundation ni Congressman Lian. Yung foundation niyo po ay namimigay ng tulong at ang 6 billion ay nanggaling po sa inyo. Opo, at wala pong contractor na nagbibigay sa akin ng suporta para sa eleksyon. You Yun ang have punto ko. 1 minute, honorable members. Please wrap up. So, Mr. Speaker, may I reiterate, ang 6 billion po ay donasyon nyo. In cash and shares, at hindi ko po natapos pa ang aking bigayan. Tuloy-tuloy ang libreng serbisyo medikal nakaraang linggo. Oh, wait lang mga kababayan, sabi dito, itong ano kasi, ayon po kay Kong Lebiste, Leandro, bakit si Kong Garjola gumastos ng mahigit 1 bilyon para sa mga rekto? Kung Ryan Recto, walang katotohanan ng mga aligasyong ito. Grabe mga kababayan, matindi po ito. Grabe, kala mo pera nila. Naku po. Bigay po tayo ng libreng serbisyong medikal sa medical mission sa aking distrito. Meron din tayong relief goods na inihahanda para sa darating na typhoon season. At kahit walang eleksyon, natutuwa lang ako na mamigay ng pera na alam ko ay galing sa malinis na panggagalingan. At kapag sinabi niyo pong malinis na pinanggagalingan, saan po ito nanggaling, Honorable Lian? Binenta ko ang shares sa aking kumpanya at ako po ay may business career na nasa public record at Ano pong kumpanya ito, Mr. Speaker? Sabi dito mga kababayan, kay Ralph Recto, tutol sa korupsyon, hindi tinanggap ang 1 bilyong suhol umano ni Rep. Lebiste. Isipin nyo, si Kong Lebiste na ang nanunuhol ng 1 bilyon. Halaka! Tuloy pa natin. Sinabi niyo pong malinis na pinanggagalingan, saan po ito nanggaling, Honorable Lian? binenta ko ang shares sa aking kumpanya at ako po ay may business career na nasa public record at Ano pong kumpanya ito, Mr. Speaker? yung SP New Energy Corporation na binenta ko sa Meralco na lahat po ay nasa public record. At dito po Madam nanggaling. Deputy Speaker, I believe we have exhausted too much time in this topic. Thank you very much. Please wrap Pero up. Yes, nananawagan last din ako na question. gumawa ng pagdinig ang Last Kongreso question, tungkol Mr. sa tagong Speaker. yaman ng ibang mga Majority kongresista. Dahil Yeah. ako ay hindi Mr. nagtatago Speaker, ng aking mga ari. the time mga allotted pag-aari. for Pero ang Representative ibang Eliviste kongresista, has hindi already wala. expired. Yeah. I move to refer the speech, including the manifestations and interpellations, to the Committee on Rules. There's a motion of to refer the privileged speech to the Committee on Rules. An objection, Chair hears none. Motion is approved. Majority Leader, I move to suspend the session. session suspended. Ang tindi mga kababayan, pag mag-isa ka talaga, pag tutulungan ka nila, ayaw nilang pakinggan ang mga sasabihin mo. Naku po, grabe na talagang bakbakan na ito. Ang katwiran, nawawala. Kasi ilan lang yung Session is resumed. Majority Leader. Hindi. Mr. Speaker, I would like to recognize Representative Laila De Lima. Thank you, Mr. The Speaker. Honorable De Lima is recognized. Yes, I know that there is this pending motion about referring the matter already to the proper committee or terminating the period of terminating the privileged speech of Representative Leandro Leviste. Now, but this is an important parliamentary inquiry, inquiry, because, for clarity. Yes, we heard the motion of Representative Garin on the deletion or striking out of those portions or parts of the privileged speech without basis. I am very interested as to exactly are those.
specifically, because during the break, during the suspension, this representation approached Representative Leviste, and I was asking him about his claim, the general claim, that everybody in this hall has engaged in vote buying. So I was telling him, can you please withdraw that particular portion because we find it offensive. For the record, this representation does not engage in any vote buying in any elections, including the last elections of 2025. And I remember Representative Leviste saying that he is willing to withdraw that particular portion. So may we ask Representative Leviste if in fact that is the case, that he has withdrawn, that he is withdrawing that portion because it has no basis, it has no evidence, it's purely speculative, it's offensive, it's unfair to everybody here in this hall. Can we have the answer, please? Because that is a Request the parliamentary Majority Leader inquiry. Yes. to respond. Mr. Speaker, while we appreciate the sentiments of the Honorable Laila de Lima, I believe part of what she was espousing with regards to the contents of the speech was already part of the motion that be stricken off. Was already part of the motion in which parts of the speech be stricken off in which there was no basis, fact, or evidence. I understand, Mr. Speaker and Mr. Majority Leader, but we would want it from the mouth himself of Representative Leviste about that withdrawal. Majority Leader. Mr. It's not Speaker, just striking out, it's in fact withdrawal on his part. that being the Pwede po ba? case, Mr. Speaker, I move to recognize the Honorable Leviste. Thank you, The Mr. Honorable Speaker. Leviste is now recognized. First, I would like to clarify that I meant that there are some, but not all. And there are many members of Congress who do not violate election laws. So please do not consider that I said that all. And I definitely withdraw that there are... Mr. Speaker, the request of this representation is that it's with respect to the withdrawal. No need for any explanation. Is he withdrawing? Yes, but That I think also portion of the for, speech. for the benefit of the Majority people who Leader. are listening, Mr. Speaker, I Majority Leader. believe that Order. party lists Doesn't need Majority Leader. explanation. not by votes for the most part. And Mr. that, Speaker. there are many districts in this country where you also don't buy votes, but there are some that do. Majority Leader. Some, yes, not all. Mr. Speaker, Yes. given the withdrawal, I move, or I would like to repeat the motion that we refer the question of collective and personal privilege to the Honorable Leviste, to the Committee on Rules, as well as its The interpolations. floor I has so move. decided already and it was referred to the O, kita nyo mga kababayan, pinagtulungan na. Sinasabi nila, walang ebidensya, itigil na, i-delete na yan, walang kwenta. Pero pag kay Sara Duterte, namumulot pa ng ebidensya, nag-iimbestiga na. Pero pag silang binanatan mga kababayan, walang ebidensya, wala agad. Ganon din ang ginawa kay BBM impeachment, wala agad, basura agad. Pero kay Sara, walang resibo, walang mga ebidensya, sige, banat, banat. Diba? Tignan nyo mga chismis lang ni Madriaga, mga chismis ni Trillanes, mga pinulot ni Dilima nila Luistro. Ngayon, itong si Kong Leviste, yung kanyang mga birada sa mga rekto sa Batangas, na talagang may mga ebidensya di umano, ayaw nilang imbestigahan. Diyan pa lang mga kababayan, pinutol na ang pag-iimbestiga. Wala daw saysay, kaya i-delete ang statement ni Kong Leviste. Ganyan po ang nangyayari dyan mga kababayan ko. Gusto nila may ebidensya agad sa privilege speech ni Leviste. Kaya si Paulo Marcoleta nakapareact. Privilege speech siya, naghanap kayo ng ebidensya, di patapusin nyo muna. Ayan, pinagtulungan. Kaya yun, pinurga sila, binanatan sila ni Leviste. Kasi nga, ayan, ibinulgar na may vote buying pala dyan sa mga congressman na yan. Kaya ngayon mga kababayan, ano masasabi nyo dito? Nagkagulo. Halos magsuntukan ito eh. Kung hindi sila nakabarong, magsusuntukan eh. Kung halimbawa sa kalye, nag-away-away sila, magbabardagulan talaga eh. Magsasampalan ng sapatos na mabaho. Batuhan ng putik. Ganyan pong nangyayari ngayon mga kababayan sa Kongreso, nagkakagulo dahil
tila itong pro-impeachment na mga congressman, hati-hati na. Tila kulang na ang bilang o numero ng panig sa pro-impeachment. Tila nalalagas sa sila, mga kababayan ko. Kaya itong impeachment ni Sara malabong makaakyat doon sa Senado kasi ilan pa lang yung bumoboto sa partial report ni Ping Lacson. 7-7. 7-7. Walang 8-8. Di ba mga kababayan ko? Nako, doon pa lang basura na ang impeachment. Dito sa Kongreso nagkakabardagulan. Sabi nga ni Kong Puno, nako, dito nga nagkakaproblema eh. Kulang ang boto eh. How much more sa Senado? 7 lang yung bumoto ng partial report ni Ping Lacson. Talagang kailangan pa ng matinding ebidensya para ma-impeach si Sara. Tila malabo. Nako po mga kababayan ko. For transparency, for better democracy, ito po ang ating balita na pumuputok, sumasabog. Isang like, isang share po at isang subscribe. Salamat po mga kababayan. Mabuhay po.